Hello po muli mga kababayan. Kamusta po kayo mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong lahat mga kababayan na kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakaraang po, ito pong katatapos lang po ng hearing kanina po. Kaninang hapon mga katambay. Ito pong maanumalyang project na flood control at napakarami pong anomalya ito. At napakaraming pera po ng taong bayan ang nasayang. Hindi naman po nasayang, naibulsa lang po yata mga kababayan. Pakinggan po natin ang kaganapan, ang natapos na hearing nila mga tambay at meron pa pong mga susunod ito. Pero dito pa lang po sa unang pagdinig po ng Senate sa Blue Ribbon Committee ng Senado, ay napakarami na pong natuklasan na mga ghost project mga tambay. At ang tanong nga po natin dito, sino po ang mananagot? Meron po bang mananagot? Maibabalik po ba ang pera ng taong bayan? At may makukulong kaya, mga kababayan? Yan po ang malaking tanong dyan eh. Pakinggan po natin ang kaganapan nila kanina. Asher, natukoy ba sa pagdinig ng Senado kung ano itong mga ghost projects sa flood control at sino ang mga konektado dito? Monica, ilang flood control projects mula sa probinsya ng Bulacan ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tinuguri ang ghost project o ito yung mga proyekto na hindi naman naisakatuparan o ginawa ngunit ito ay napondohan. Kasama ito dun sa isa ito sa mga 15 mga contractors na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga pangunahing kontratista ng mga naturang proyekto. Bagaman kinumpirma o nilinaw naman ni Secretary or DPWH Secretary Manuel Bonoan na biniberipika pa nila ang mga impormasyong ito. Kaugnay sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Pinangunahan ito ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Inungkat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang ghost projects na napag-alaman ng kanyang opisina. Okay, my office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Kinumpirma naman ni Secretary Bonoan na may kabuang 9 bilyong pisong halaga ng mga kontrata sa pamahalaan ang nakuha ng Wawaw Builders para sa flood control projects sa buong bansa. Halos 6 na bilyon dito ay para lang sa probinsya ng Bulacan. Hindi dumating sa pagdinig ang naturang contractor o kinatawan nito kaya't isa ito sa ipinasapina ng Senado upang pagpaliwanagin sa susunod na Senate hearing. Siniyasat naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kung paano nakuha ng naturang contractor ang mga proyekto habang tiniyak naman ng DPWH Secretary na dumaan ito sa bidding. How did that budget get into your budget, the DPWH? Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor, because there are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program that has been submitted to Congress. And of course, there are projects that were actually added on in the General Appropriations Act. Tinanong naman ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Budget and Management o DBM kung paano nabigyan ng pondo ang mga proyekto nang hindi sinisiyasat at ipinaliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang proseso. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chinecheck? So,
basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo. Hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control? Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Naka-line item po lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa, nakasulat po dyan. Yung mga projects, yung mga flood control projects. Kinwestiyon naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung paano nakalusot ang mga ghost projects sa Commission on Audit. Anong papel lang kuha dito sa ghost projects na ito? Bakit hindi ito nyo nakita? Pwede malaman, Mr. Chair? Good morning po, Mr. Chair and Your Honor. Based po sa aming mga reports na nakuha po from our regional and district engineering offices, ongoing pa lang po yung kanilang pag-collate ng mga observations, sir. Actually, sir, may mga observations naman po pero hindi ko po mako-conclude na pertaining po ito doon sa mga ghost projects. Para kay Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman katanggap-tanggap ang mga sagot ng COA. Alam niyo yung problema, you have a very standard way of answering us. Yes, sir. You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam COA? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Monica, pitulang sa 15 mga contractors ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya ipinasapi na ito ng Senate o ng komite para nga pagpaliwanagin sa susunod na Senate hearing. Isa sa mga yan ay nabigyan ng tsansa na magpaliwanag at ngunit pagkatapos ng ilang pagtatanong ay hiniling na lang ng mga senador na maghain o magpasa sa kanila ng dokumento, ng mga kaukulang dokumento kaugnay nga. Grabe, no, mga tambay, no? Ang lalaking pera po. Daan-daang bilyon po, mga tambay. Diba? Daan-daang bilyon. At ito po, pag sinuman po ito, sa dami po ng pera nang nahawakan po ng mga politiko at mga contractors. At ito po, grabe po ito. Systematic po ito. Ito pong nangyari pagpasok po nila ng binagoong Pilipinas. Systematic po, mga tambay. Komento ko po. Para po isa po itong parang pyramid. Pyramid, systematic po ang ginawa po nila rito umano. Kung paano po nila gagawin lahat na parang sindikato. Sinindikato umano ang pera ng taong bayan. Talagang planado at pinagplanuhan po talaga nila. Grabe, pati po ang mga contractors at pati po ang kahawak at kung sino po ang mananalo sa bidding ay systematic din po yata, mga kabayan. Pagka po pinag-aralan at tiningnan natin ang sitwasyon ay talaga pong grabe. Pati po ito pong DPWH, mga tambay, si Secretary Bonoan, ay meron po itong kinalaman sa lahat po ng anomalyang ito. Komento ko po. At yung sinasabi nga po na talagang 70-30 ay lalabas po talaga rito. Pagka po pinag-aralan mo at pinakinggan mo ang mga taong gobyerno, itong mga nakakakuha ng malalaking proyekto sa ating bansa, lalabas po talaga ang katotohanan na talagang totoo lahat ang sinasabi po ni General Magalong o ni Mayor Magalong. Yung sinasabi pong 70-30. 70 ang nakukuha ng mga magnanakaw, ang mga demonyo, umano, na mga politiko at mga contractors at sari-sari po. Kasama na po ang mga engineering o mga engineer na nagagamit po dyan. Ay talagang lahat po sila ay talagang systematic po, mga kabayan, dito po sa sinasabing 70-30. 70% lang napupunta sa kanila at 30% na lang po
ang napupunta sa mga proyekto. Kaya po, ang suma ay napakahinang klase ang proyekto. At ang napakasakit pa, 30% na lang po ang napupunta sa mga proyekto. Kung meron man, ay ang napakasakit. Marami pa ang ghost project. Ghost project, mga tambay. Nakita po natin. Ito pong pag-iimbestiga na ito, mga kabayan, nakakalungkot lang po ang katotohanan. Sa dami po na mismo mga politiko natin, alam na po nila sa mga sarili nila na talaga pong napakalaki ng anomalya ng korupsyon. Ang tanong lang po natin dito, meron po kayang mananagot? Meron kayang makukulong? At meron kayang mababalik na pera ng taong bayan dito? At meron kayang mai-impeach sa mga proyekto na ito? Grabe po. Impeachable po ito. Pinabayaan mo ang pera ng taong bayan sa loob ng 3 taong panunungkulan mo. Ganito lang ang magiging legacy mo. Ganito lang ang legacy mo, puro korupsyon. Flood control pa lang ito. Paano pa yung ibang proyekto ng gobyerno? Nahandyan pa ang mga tulay, mga airport, mga pantalan, at napakarami pang proyekto na proyekto ng gobyerno. Sa tingin po natin, sa tingin po ninyo, wala pong katulad nito na nangyayari po ngayon na mga ginagawang flood control. Walang anomalya kaya ang ibang proyekto ng gobyerno na nahahawakan din ng mga politiko at nahahawakan din po ng mga contractors na ang may hawak din ay mga politiko karamihan. Di po ba? Umuugong ang malalaking contractors ay pag-aari o hawak ng mga politiko. Katulad po ng tinatawag na ni Vice President na kontrolado ang pera ng taong bayan. Di po ba? Yung tinatawag po dyan na saldiko umano ay sangkot din po umano dyan sa mga contractors na pag-aari. Di po ba? Sila ang mga financier. At hindi lang po si Saldico ang umuugong dyan. Napakarami pang mga politiko. Baka nga pati ang tinatawag na tambaluslos ay meron din po ang pag-aari dyan. Di ba? Sa mga contractors na yan, na kontrolado po nila lahat. Lalong-lalo na pagdating sa bidding na lagi silang nananalo. Sila lang ang nakakakuha ng bidding. Di po ba? At diyan ka magtataka, mga kabayan. Itong ginagawing investigasyon na ito, mga kabayan, sana mapalabas nila lahat ang mga klase ng tao dyan at kung anong uring mga politiko ang mga tao na yan. Nagpakademonyo na umano. Nagpakawalang yan na. Nagpakasama na dahil sa pera. At mga walang kakwenta-kwentang mga politiko ito. At walang kakwenta-kwentang mga lingkod bayan ito. At siyempre, itong mga sangkot katulad ng mga engineer diyan sa DPWH. Di po ba? Mga talagang nagkakaroon ng limpak na pera na galing sa taong bayan. Sa tingin nyo, makakalusot kaya ito sa Senado? At pati po ang sekretary ng DPWH? Sige nga. Sa tingin nyo, makakalusot ito? Kung ang gagawing investigasyon ay malalim na investigasyon, makakalusot pa kaya ito sa dami po ng pera na involved na walang nakita ang taong bayan? Sige nga. Siguro, makakalusot ito, mga kababayan, pag kapwa mga politiko ang mag-iimbestiga. Makakalusot po itong lahat. Baka ang makasuhan lang din po dito ay yung mga contractors na hindi hawak ng malalaking politiko. Baka sila lang po ang maipit. Pero yung hawak ng malalaking politiko rito na talagang mga higante at kaalyado ng Pangulo umano
ay baka mahirapan pong mapanagot. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Maghahanap po sila rito ng sinasabing magsasakripisyo. Sacrifice. Nangyayari po yan, lalong-lalo po sa mga demonyo na mga politiko umano. Sa mga korap na mga politiko. Korap na mga taong gobyerno. Nangyayari po yan na kailangan po may isacrifice sila para po yun ang managot sa lahat na mga katarantaduhan nila na ginawa sa ating bansa. May magsasakripisyo. Hindi kaya? Ang gusto po ng taong bayan, hindi po may magsakripisyo dyan na mga politiko na iilan-ilan lang. Ang gusto ng taong bayan at ni Kamanong, lahat ay managot. Magmula sa taas hanggang sa baba. Dahil lahat po sila'y nakinabang dyan. Pinakinabangan po nila ang pera na yan. Di po ba? Lahat po sila'y namantikaan dyan. Kaya sana dito po sa ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, wag lang po sana hanggang investigasyon ito. At wag lang po sana itutok ang mga investigasyon dito sa mga contractors, sa mga engineering na mga involved. Sana tutukan din po sa mga susunod na hearing ang mismo na gumagawa ng mga proyekto. Yung mismo na nagpaplano ng mga proyekto at yung mismong pumipirma ng mga proyekto. Di po ba? Dapat managot silang lahat dyan. Magmula sa Commander-in-Chief, mga congressman, mga involved na senador. Lahat, hindi lang po ang mga contractors. Ang kailangan po natin na makita na pananagutin dyan. Dahil kung hindi po ito pinabayaan ng Commander-in-Chief, kung hindi niya po pinabayaan ito at tinutukan niya, wala pong ganitong katarantaduhan gagawin ang mga demonyong mga politiko sa ating bansa. Hindi po ba? At ganun din po ang kahinaan dahil nga nagkaroon ng sabwatan yata. Magmula po saan? Pati po ang COA, napagalitan ni Senator Marcoleta. Tama po yun. Dahil ang COA, kaya ka lang mag-audit kung kailan tapos na yung sinasabi. Bakit hindi mo nga naman i-audit yung nagagawa nila? Hindi po ba yun ang tama? Hanggang ginagawa yan, ino-audit mo na. Para nakikita mo kung tama yung nire-release ng pamahalaan na pera doon sa ginagawa nito mga contractors. Di po ba yun ang tama? Di po ba ganun ang mga Pilipino, tayo? Pag meron po tayong pinagagawa, something na napakadali pong isipin, bahay. Di po ba may mga contractors tayo? Kinukontrata ang ating mga tahanan, bahay. Di po ba? Di ba ino-audit natin mismo yung nakukuha ang pera sa atin ng mga contractors, lalo ko gagawin ng ating tahanan? Di po ba? Tinitingnan natin kung tumutugma, kung hindi tayo naluluko, kung hindi tayo nadadaya, at kung hindi sila magdadagdag, at kung hindi mahinang klase ang nilalagay nila sa atin, lalong-lalo sa ating tahanan. Di po ba? Bakit ang COA walang audit habang ginagawa nila? Di po ba? Kaya po, ang nangyayari sa ating bansa ay talamak ang korupsyon. Lalo-lalo na po pagka meron pong ganitong klaseng presidente na hindi po hands-on, hindi nakatutok na katulad ni dating Pangulong Duterte. Tinututukan ng mga proyekto. Binubusisi. Kaya nga napakarami nagawang build sa panahon niya. Ngayon po, ano po nakita ng mga Pilipino sa loob ng 3 taon? Korupsyon. Hindi po build. Korupsyon. Walang lubay na korupsyon, umano, ang napagkikita ng mga Pilipino. At ang mga nagsiyaman, at ang mga kumita, ang nasa pyramid. Systematic ang ginawa po nila pagdating po sa pera ng taong bayan. Lalong-lalo sa mga proyekto. Easy money.
Pero walang mananagot yata. Nakakalungkot. Pagka po mga politiko at taong gobyerno ang nasasangkot sa napakalalaking anomalya, korupsyon, ay hirap na hirap pong maparusahan. Yata. Pero pagka ordinaryong Pilipino katulad natin, antimano, kulong. Kulong agad tayo. Mga kabayan, habang iniimbestigahan pa, nakakulong ka na. Hindi po ba? Kinukulong ka na habang iniimbestigahan ka pa lang. Dito, kaya pa nilang tumawa ng tumawa. At hindi makukulong. Kaya ipakulong ng Senado ang mga tao na ito. At kaya nila imbestigahan lahat, pati ang Pangulo, pati ang Speaker, at lahat ng sangkot. Di po ba? Dito, sa manumalyang programa o project ng 3 taon nila na flood control, na napakaraming multo o ghost project, mga kababayan, nakakalungkot. Nakakalula ang mga numero na binabanggit. Bulacan pa lang yan. Nasa Bulacan pa lang ang mga ghost project. Buong Pilipinas, gaano karami ang mga ghost project at gaano karami ang kanila pong pinagkakitaan dyan na napakahihinang klase ang mga flood control, lalong-lalo po sa mga materialis na ginagamit nila. Sige nga, Bulacan pa lang yan. Yung sinasabi ni Jinggoy Estrada, ni Senador Jinggoy, wala pa sa Bicol, wala pa sa Bisaya, wala pa sa Mindanao. Hindi po ba? Pero, pagka sa balita, sa mainstream media, maririnig mo, parang bayani pa ang Pangulo. Parang siya pa ang tagapagtanggol. Dahil siya nag-e-expose ng korupsyon. Ibang klase. Siya pa nagsasabi na korap ang mga ito. Siya kaya hindi korap? Yung kanya intel, yung kanya confidential intel fund ay hindi na bababa sa 4.5 billion taon-taon. Hindi ba siya korap? At wala pa dyan yung kanyang pondo ng kanyang opisina, Office of the President. At wala pa dyan ang kanyang travel fund at mga extra fund, mga tambay. Kailan naman kaya imbestigahan yan? Kung tama rin ang paggamit ng pondo ng Pangulo. Napakahirap po pagkatiwalaan ngayon ang Pangulo umano. Dahil sa ganitong systematic na korupsyon yata ang ginawa ng pamahalaan niya, na hindi po yata niya kinontrol, at wala naman yata siyang ngipin sa mga magnanakaw at mga demonyong mga politiko umano. Dahil baka isa siya sa demonyo umano na politiko. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba, mga kabayan? Sana ang mga senador ay hindi ngingas-kugon. Hindi po sana ngingas-kugon ang lalo-lalo po sa pamumuno po ni Senator Marcoleta. Sana po mayroon po ditong managot. Lahat! Hindi po pilim-pili lang ang gagawin po nila. Tingnan po natin kung ibubunyag din po nila lahat ang mga politiko na sangkot po rito sa maanumalya pong ito na 3 taon na po ito. 3 taon na po tayong ginagatasan ng mga walang yana ito, mga bayan. Ginagatasan ng taong bayan. Ginagawang palabigasan ng taong bayan. At pati ang inuutang nila ay mukha po yatang palabigasan din nila, mga kababayan. Maraming salamat po. Nakakalungkot man pong isipin na tinatarantado tayo, niwawalang hiya tayo ng mga politiko sa panahon po ng binagoongang Pilipinas. Ay talaga pong grabe na po, nagpakademonyo na silang lahat umano dahil po rito. Dahil meron pong Pangulo na katulad po ng Pangulo ngayon na kayang-kaya pong kontrolin ang lahat umano, pati ang pera ng taong bayan. Magkakasabwat yata silang lahat. Nakakalungkot. Sana dumating din po ang panahon na itong mga tao na ito ay makita ng mga Pilipino na isa-isa pong nananagot at pinagdurusahan nila ang kanilang mga kawalang hiyaan na ginawa sa ating bansa. Sana po dumating din po ang mga araw na yan umano.
Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po at sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat din po sa inyo mga kabayan. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng pakape at syempre po biyaya. Shoutout po sa inyo, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jobelin Watanabe, Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Sileona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal po, isama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President. Sana po mailayo po siya sa mga kapahamakan na nagpaplano po na gawan po siya ng hindi maganda. Sana po maingatan po siya. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po sa kapahamakan. At syempre po, madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po, mga kababayan, paalam po muna. Tayo rin po yung mag-ingat at manalangin na tayo po yung maingatan. Thank you po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.